Kung alam ko lang ng bastos, mayabang at babaerong CEO na nirereklamo ko ay ang mismong lalaking nagmamaneho ng kotseng sinasakyan ko ngayon. Hindi ko na sana binuka ang bibig ko. Si Beatrice ay isang simpleng babaeng naghahanap ng hustisya para sa kanyang kaibigang pinaasa umano ng sikat at misteryosong CEO ng Veles Group of Companies, si Benedict Velez. Sa kanyang galit, sumakay siya sa isang transport app car at walang tigil na nilait, pinagtawanan at winasak ang reputasyon ng CEO sa harap ng tsuper. Ang hindi niya alam, ang simpleng lalaking nakasuot ng kupasing t-shirt at tsinelas na pinagtawanan din ng mga tao sa labas bago siya sumakay ay ang mismong bilyonaryong si Benedict. Paano kung ang lalaking sinumpa niyang kamumuhian ay siya palang may-ari ng kumpanyang papasukan niya? At paano kung sa likod ng mga chismis ay may isang pusong handang magbago para lang sa kanya? Isang kwento ng maling akala, tadhana at pag-ibig na walang preno. Abangan ang bawat kabanata na magpapabilis ng iyong tibok ng puso. Napakainit ng sikat ng araw at tila nakikipagsabayan ang usok ng Maynila sa nag-aalab na galit sa dibdib ni Beatrice. Kalalabas niya lang sa isang sikat na fast food chain sa May Makati. Bitbit ang isang baso ng natutunaw ng ice cream na hindi man niya lang binalingan ng pansin. Kanina pa siya naiirita at pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo anumang sandali. Paano ba namang hindi magdidilim ang kanyang paningin? Ang kanyang matalik na kaibigan na si Katrina ay kasalukuyang humahagulhol sa kabilang linya ng telepono. Ayon dito, pinaasa, niloko at winasak umano ng tanyag na CEO ng Veles Group of Companies na si Benedict Velez ang puso nito. Bilang isang tapat at palaban na kaibigan, damang-dama ni Beatrice ang sakit. Para sa kanya, ang mga ganitong uri ng mayayamang lalaki ay walang ibang alam gawin kung hindi gamitin ang kanilang kapangyarihan para mambiktima ng mga inosenteng babae. Habang naghihintay ng kanyang pampasaherong sasakyan na binubuk sa isang sikat na transport app, napilitan si Beatrice na sumilong sa ilalim na naghihingalong waiting shed. Doon napansin niyang isang eksena na bahagyang umagaw sa kanyang atensyon mula sa kanyang pag-aalboroto. May isang lumang sedan na kulay pilak ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Nakabukas ang bonnet nito at may isang lalaking seryoso na nag-inspection sa makina. Kung titignan ng lalaki, malayong malayo to sa mga mararangyang negosyante sa paligid. Nakatsinelas lang ito na tila gasgas na ang swelas. May suot na kupasing puting t-shirt na may mantsa pa ng langis at simpleng pantalon. Basang-basa ng pawis ang likod nito at ang ilang hibla ng kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo. May ilang kabataang dumarating at mga empleyadong naglalakad ang napapalingon sa lalaki. Hindi nila mapigilang maghagikikan at magbulong-bulungan. Grabe! Ang lakas ng loob na magbiyahe bilang TNVS driver. Bulok naman ang kotse. Baka sa gitna ng EDSA tumirik yan. Pabalang na bulong ng isang lalaki naka-corporate attire sa kanyang kasama sabay tawa ng mahina. Narinig yun ni Beatrice. Sa gitna ng kanyang sariling stress at galit sa mundo, hindi niya napigilang mapangiti ng may halong panglalait. Oo nga naman, sa loob-loob niya. Sa modernong panahon ngayon, sino pa bang magtitiwala sa ganyang karag-karag na sasakyan at sa driver na mukhang mekaniko lang sa kanto? Mukha ngang kaawa-awa at katawa-tawang lalaki sa paningin ng mga elitistang dumadaan. Eksaktong sa sandaling yun, biglang tumunog ang telepono ni Beatrice. Nag-vibrate ito upang ipasabi na dumating ng kanyang tinilagang driver. Agad niyang tinignan ang detalye sa screen, ang plaka ng kotse, ang modelo na sasakyan. Nalaki ang mga mata ni Beatrice. Tinignan niya ang screen sabay tingin sa plaka ng lumang sedan sa harap niya. Paulit-ulit. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang kotse ng lalaking pinagtatawanan ng lahat at tinawanan niya rin sa isip niya ay ang mismong sasakyang susundo sa kanya. Seryoso ba to? Lord, sinusubukan mo bang pasensya ko ngayon? Bulong niya sa sarili, sabay sipa sa isang maliit na bato sa kalsada. Wala siyang nagawa. Nagmamadali siya at ayaw niya nang maghintay ng panibagong 20 minuto para sa ibang booking.
Padabog siyang naglakad papalapit sa sasakyan. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki na noon ay kasalukuyan na nagpupunas ng kamay gamit ang isang basahan. "Kuya, ikaw ba si Ben?" Matabang na tanong ni Beatrice gamit ang pangalang nakalagay sa profile ng app. Lumingon ng lalaki. Doon ay bahagyang natigilan si Beatrice. Sa kabila ng madungis nitong itsura at simpleng kasuotan, may kung anong aurang lalaki na hindi ordinaryo. Matangos ang ilong nito, may matatalas at malalim na mga mata at panganatila na ililok sa perpektong anggulo. Subalit dahil sa inis, binaliwala to ni Beatrice. "Ako nga," maikling sagot ng lalaki. Ang boses nito ay baritono, malalim at may pormalidad na tila hindi bagay sa isang simpleng tsuper. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Beatrice. Binuksan niyang pinto sa likod ng may puwersa. Sumakay at maras na sinarado to. Ang lalaki naman ay nanatiling kalmado. Tahimik nitong binaba ang bonnet ng kotse. Tinignan ng paligid at sumakay sa driver seat. Habang inaayos ng driver ang rearview mirror, sandali nitong nasalubong ang matatalas sa tingin ni Beatrice. May kakaibang kislap sa mga mata ng lalaki, isang halo ng kuryosidad at amusement na hindi napansin ng dalaga dahil abala to sa paglabas muli ng kanyang cellphone upang ipagpatuloy ang kanyang pakikipagtsismisan. Hindi alam ni Beatrice, ang biyaheng ito ang magiging simula ng pinakamalaking pagbaliktad ng kanyang mundo. "Kuya, pakibilisan naman natin ang pagpapatakbo. Bad trip talaga yung araw na to, baka abutan pa tayo ng traffic," utos ni Beatrice. Sabay sandal ng marahas sa lumang sandalan ng upuan. Kumalakip-kip siya at lalong pinagdaop ang kanyang mga labi. Ang driver na si Ben ay tumangulang ng bahagya. Walang imik nitong nilipat ang cambio at marahang pinaandar ang sasakyan patungo sa mainit at magulong kalsada ng Makati. Sa kabila ng kalumaan ng kotse, napansin ni Beatrice na maayos ang aircon nito at malinis ang loob, bagamat hindi yun sapat para pawiin ang kanyang nag-uumapaw na inis. Hindi na nakatiis si Beatrice. Dinampot niya ang kanyang telepono at muling tinawagan si Katrina. Nang sumagot ang kabilang linya na may kasama pang hikbi, doon na ibinuhos ni Beatrice ang lahat ng kanyang ngit-ngit. Hindi niya alintana kung may ibang tao siyang kasama sa loob ng maliit na espasyong yon. "Hello sis, huwag ka nang umiyak dyan sa lalaking yan. Alam mo yung Benedict Velez na yan, napakababaw ng kaligayahan." Halos pasigaw na saad ni Beatrice habang winawagayway pang kanyang isang kamay sa hangin. "Babaero? Porket bilyonaryo at CEO ng malaking kumpanya, akala mo kung sinong gwapo? Akala mo kung sinong hari na pwedeng magpaluan ng mga babae?" Sa sandaling yun napansin ni Beatrice sa rearview mirror na bahagyang napahawak na mahigpit ang driver sa manibela. Ang mga ugat sa braso nito ay tila bumukol, ngunit nanatili itong nakatitig sa daan. Akala ni Beatrice ay nahihiya o natatawa rin ito sa kanyang mga naririnig. "Di ba kuya? Tama ko, di ba?" Biglang baling ni Beatrice sa driver, naghahanap ng kakampi sa kanyang ranch. "Ang mga lalaking tulad ng CEO na yan, walang ibang alam kundi manira ng buhay na may buhay. Feeling gwapo? Kung titignan mo siguro sa personal ng Benedict na yan, mukha lang yung matandang mayaman na mapang-api na nakuha lang yaman sa mana. Baka nga kalbo na yun na may malaking tiyan, kaya hindi nagpapakita sa media." Isang maikling tikim ang kumawala sa lalamunan ng driver. Napansin ni Beatrice na may kakaiba at pilong ngiti na sumisibol sa gilid ng mga labi nito, bagamat pinipilit itong ikubli. "Bakit kuya? Kilala mo ba yung pamilyang Velez na yan?" Tanong muli ni Beatrice, tila nag-iimpita ng mas marami pang chismis. "Hindi masyado ma'am," seryosong sagot ng driver gamit ang kanyang malalim na boses. "Pero sa pagkakaalam ko, medyo malayong itsura niya sa nilalarawan niyo." Natawa na mapakla si Beatrice. "Naku kuya, huwag kang magpapadala sa mga PR team ng mga mayayaman. Ganyan talaga sila. Pero tandaan mo, kahit na anong yaman niya, ang ugali niya kasing baho ng basurang naiiwan sa ulan. Kung makakaharap ko lang yung Benedict Velez na yan, naku, ipapamukha ko sa kanya kung gaano siya kawalang kwentang tao." Patuloy si Beatrice sa paglait at pagtawa sa reputasyon ng CEO sa buong biyahe, habang ang driver sa unahan ay nananatiling tahimik.
Subalit sa bawat lingon ni Benedict sa rearview mirror, may mapanganib at misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na nagsasabing hindi malilimutan ng tsoper na ito ang bawat salitang binitawan ng kanyang matabil na pasahero. Kinaumagahan, tila nakalimutan na ni Beatrice ang lahat ng kanyang galit noong nakaraang araw. Maaga siyang nagising, nag-ayos ng buhok at nagsuot ng kanyang pinakamagandang corporate attire. Isang hapit na black pencil skirt at cream-colored blouse. Ito ang araw ng kanyang final na interview para sa posisyong executive assistant sa Veles Group of Companies, ang pinakamalaking conglomerate sa bansa. Kahit pagalit siya sa CEO nitong si Benedict Veles dahil sa ginawa sa kanyang kaibigan, kailangan niya ng trabaho at para sa kanya, ang profesionalismo ay hiwalay sa personal na issue. Nang makarating siya sa nagtataasang building sa puso ng Makati, lalo siyang dinalaw ng kaba. Ang lobby pa lang ay gawa na sa mamahaling marmol at ang mga gwardya ay formal na formal. Sumakay siya sa elevator patungo sa top floor, ang penthouse kung saan matatagpuan ang opisina ng pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Good morning, I'm Beatrice. I have a 9 a.m. interview with the CEO. Magalang na bati niya sa sekretary na abala sa pagpindot sa computer. Tumingin sa kanyang sekretarya, ngumiti ng mahiwaga, tumango. Ah, ikaw pala si Miss Beatrice. Kanina ka pa niya hinihintay. Pumasok ka na, bukas ang pinto. Huminga ng malalim si Beatrice. Inayos niya ang kanyang hawak na resume, pinatigas ang kanyang tindig at marahang tinulak ang naglalakihang double doors ng opisina. Sinalubong siya ng isang napakalawak na silid na may glass wall kung saan kitang-kitang buong syudad ng Manila. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang napakalaking desk na gawa sa mamahaling kahoy ay may isang swivel chair. Nakatalikod to sa kanya, kaya ang tanging nakikita niya lang ay ang itaas na bahagi ng isang mamahaling gray corporate suit. Good morning, sir. I am Beatrice, the applicant for the executive assistant position. Buong lakas at may kumpiyansang bati niya habang naglalakad papalapit. Dahan-dahang umikot ang upuan. Sa bawat sentimetro ng pag-ikot nito, tila bumagal ang tibok ng puso ni Beatrice at natuluyan ng humarap ang lalaking nakaupo. Lalaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang panga ay halos lumaylay sa sahig sa matinding gulat. Ang kanyang hawak na resume ay bahagyang nanginig sa kanyang mga kamay. Ang lalaking nakaupo sa kanya ngayon, maayos ang gupit ng buhok, mabango, bagong ahit at nagtataglay ng nakamamatay na kakisigan at otoridad sa kanyang gray suit ay ang lalaking nakatsinelas at kupasing t-shirt kahapon. Ang lalaking pinagtawanan ng mga tao sa kalsada. Ang lalaking may lumang kotse na nilait-lait niya mula simula hanggang dulo ng biyahe. Bago pa man siya makapagsalita, sumandal ang lalaki sa kanyang upuan at pinagbuhol ang kanyang mga daliri. Isang pilyo at mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Magandang umaga, Beatrice. Bati ng lalaki gamit ang pamilyar at malalim na baritonong boses na narinig niya sa loob ng kotse kahapon. Ako si Benedict Veles. Ang feeling gwapo, matandang mapangapi at kalbong malaki ang tiyan na driver mo kahapon. Welcome to Veles Group. Halos mag-collapse si Beatrice sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nanalangin siya na sana ay lamunin na lang siya ng lupa ng buong buo. Sir, kayo po? Nautal na lumapit si Beatrice ng ilang hakbang habang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakakapit sa folder ng kanyang resume na tila ba itong kanyang salbabida. Gusto niyang magpalamon sa lupa sa sandaling yon. Kung may emergency exit lang sa bintana ng 50th floor na to, baka tumalon na siya. Naalala niyang lahat ng mga binitawan niyang salita kahapon sa loob ng kotse. Babaero, feeling gwapo, matandang mapangapi, kasing baho ng basurang ugali at ang pinakamalala, tinawag niya itong kalbo na may malaking tiyan. Ngayong tinitignan niyang lalaki sa kanyang harap, malayong malayo to sa kanyang mga nilarawan. Si Benedict ay may matikas na pangangatawan na baka sa kanyang hapit na suit at makapalang itim nitong buhok na maayos na nakastyle. Naupo si Benedict ng maayos at pinagbuhol ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang matatalas na mata ay direktang nakatitig sa nanginginig na dalaga. Oo, ako nga Miss Beatrice.
Malamig ngunit may halong piling sagot ng bilyonaryo. Nag-i-inspection ako sa field kahapon. Gamit ang lumang sasakyan ng isa sa mga utility staff ko. Gusto kong makita ang takbo ng trapiko at ang totoong kalagayan ng mga kalsada nang walang nakakilala sa akin bilang CEO. At laking gulat ko na ang unang pasahero ko ay isang napakagandang babae na punong-puno ng galit at may napakalawak na imahinasyon tungkol sa itsura ko. Napalunok si Beatrice. Sir, tungkol po sa mga nasabi ko kahapon, I am very sorry. Nadamay lang po kayo sa galit ko dahil sa narinig ko sa kaibigan ko. Paghingi niya ng paumanhin habang nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Inasahan niya ng tatawagin ni Benedict ang security para ipakaladkad siya palabas o kaya naman ay lulukutin ang kanyang resume at itatapon sa kanyang mukha. Ngunit nagkamali siya. Narinig niyang mahinang pagpupok ng ballpen ni Benedict sa lamesa. Inasahan ko na magiging boring ang araw na to. Pero nang dahil sa'yo, naging interesado ako. Saad ni Benedict habang kinukuha ang resume ni Beatrice na nakalapag na ngayon sa lamesa. Tinignan niya mga qualification nito. Cum laude. Magandang track record. Matalino. Ang problema lang, masyadong matabilang dila. Bumalik ang tingin ni Benedict kay Beatrice at sa pagkakataon ito, may kakaibang ngiti na sumisibol sa mga labi ng CEO. Isang ngiting nagpatibok ng mabilis sa puso ng dalaga. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa taglay nitong karisma. Hard ka na. Kasol na saad ni Benedict. Po! Nalalaki ang mga mata ni Beatrice. Hired na po ako? Kahit na nilait ko kayo kahapon? Oo, pero sa isang kondisyon. Tumayo si Benedict, inayos ang kanyang suit at lumapit kay Beatrice. Huminto siya ng napakalapit, sapat para maamoy ni Beatrice ang mamahaling pabango nito na may amoy ng mint at mamahaling kahoy. Hindi ka lang magiging ordinaryong executive assistant, magiging personal assistant kita. Ibig sabihin, bawat galaw ko, bawat lakad ko, kasama kita. Gusto kong patunayan sa'yo araw-araw na mali ang lahat ng narinig mong chismis tungkol sa akin. Gusto kong makita mo kung sino talagang totoong Benedict Velez. Napatras ng bahagya si Beatrice. Ang malalim na mata ng CEO ay tila nanghihigop at sa unang pagkakataon, hindi alam ni Beatrice kung swerte bang pagkakaroon ng trabaho o ito na ang simula ng isang matamis ngunit mapanganib na kalbaryo sa kamay ng bilyonaryong driver. Naging mabilis ang takbo ng mga sumunod na linggo. Bilang personal assistant ni Benedict, halos naging anino niya na ang bilyonaryo. Sa unang araw, inasahan ni Beatrice na pahihirapan siya nito bilang ganti na baka pagbubuhatin siya ng mabibigat, pagagalitan sa maliliit na pagkakamali o gagawing katatawanan sa harap ng ibang board members. Ngunit lubos siyang nagkamali. Si Benedict ay napatunayang isang elemplaryong pinuno. Siya ang unang dumating sa opisina at madalas na huling umaalis. Protective ito sa kanyang mga tauhan, maalalahanin at may puso para sa mga maliliit na empleyado. Gaya ng utility staff na hiniraman ito ng lumang kotse noong unang araw silang magkita. Higit sa lahat, natuklasan ni Beatrice ang katotohanan sa likod ng iyak ng kanyang kaibigang si Katrina. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga lumang business files, nakita niyang isang tinanggihang business proposal mula sa pamilya ni Katrina. Nang tanungin niyang sekretaryang si Tita Elena, nalaman niyang personal na tinanggihan ni Benedict ang proposal dahil sa mga anomalya nito. Si Katrina palang nag-imbento ng kwentong pinaasa at binabaero upang pagtakpan ng kabiguang makuhang tiwala ng Velez Group. Nag-guilty ng gusto si Beatrice na pagtanto niyang naging maras siya sa pagusga sa isang taong wala namang kasalanan. Isang gabi bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng gusali. 8:00 na ng gabi ngunit abala pa rin si Beatrice sa pag-encode ng mga schedule para sa susunod na buwan. Narinig niyang pagbaba ng mga baso sa kanyang lamesa. Nang mag-angat siya ng tingin, nakatayo si Benedict. Hawak ang 2 tasa ng umuusok pang kape. Nilapag nitong isa sa kanyang harap. Magpahinga ka na muna, Beatrice. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Malumanin na saad ni Benedict bago umupo sa gilid ng lamesa nito, malapit sa kanya. Nahiya si Beatrice. Hinawakan niyang mainit na tasa at bumulong. Sir, sorry po talaga. Para saan? Kunot noong tanong ng CEO. Sa lahat.
Sa mga nasabi ko nung unang araw natin sa kotse at sa maling pagbintang ko sa inyo tungkol kay Katrina. Nalaman ko na pong totoo. Maling-mali po ko na hinusgahan ko kayo nang hindi mo na inaalam ang magkabilang panig. Taos-pusong paghingi ng paumanhin ng dalaga habang nakatitig sa kape. Isang mahinang tawang kumawala kay Benedict. Inangat niyang mukha ni Beatrice gamit ang kanyang hintuturo sa baba nito. Ang kanyang mata talas ngunit nagmamalasakit na mga mata ay direktang tumititig sa mga mata ng dalaga. Ayaw ko na tinatawag mo akong sir. Kapag tayo lang dalawa dito. Benedict na lang. Bulong ng lalaki na nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan ni Beatrice. At alam mo ba, hindi ako galit sa'yo. Sa katunayan, mas gusto ko kapag pinagagalitan o sinasabihan mo ko ng totoo. Dahil sa mundong ginagalawan ko, lahat ng tao sumasandig at sumasamba sa pera ko. Ikaw lang ang nakakita sa akin bilang isang totoong tao na pwedeng punahin at tawanan. Doon ko naramdaman na may nagmamalasakit sa akin ng totoo. Marahang hinawakan ni Benedict ang kamay ni Beatrice na nakalapag sa lamesa. Sa pagitan ng lamig ng gabi at tunog ng patak ng ulan sa salamin, naramdaman ni Beatrice ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Doon niya napagtanto, ang lalaking minsan niyang kinamuhian ay unti-unti nang nagiging dahilan ng kanyang mga ngiti. Hindi nagtagalang kalapitan ni Benedict at Beatrice ay naging usap-usapan na sa buong Veles Group. Bagamat walang opisyal na pahayag, ang mga simpleng sulyap ng CEO, ang paghahatid sundo nito sa dalaga gamit ang kanyang marangyang sasakyan at kung minsan ay ang paborito nilang lumang sedan at ang labis sa pag-aalaga nito ay hindi nakaligtas sa mata ng marami. Subalit kasabay ng pag-usbong ng kanilang damdamin ay ang pagdating ng mga mapanghusgang tingin. Maraming matataas na opisyal, mga sikat na modelo at mayayamang kliyente ang hindi matanggap ng isang simpleng personal assistant lang ang nakakuha ng atensyon ng pinaka-pinagnanasahang bilyonaryo sa bansa. Isang gabi, ginanap ang isang marangyang charity gala sa isang sikat na 5 belyang hotel sa Taguig. Bilang PA, kasama si Beatrice upang asikasuhin ang mga huling detalye ng donasyon ni Benedict. Suot ang isang simpleng navy blue gown na natili siya sa isang sulok ng ballroom. Doon niya nakitang pagdating ng isang sikat na aktres at heiress. Si Amanda. Kitang-kita ng dalawang mata ni Beatrice kung paano ito lumapit kay Benedict at natural na pumulupot ang mga kamay nito sa braso ng CEO. Nakangiti si Benedict habang nakikipag-usap sa mga mamahayag at sa paningin ni Beatrice, tila bagay na bagay ang dalawa. Sila ang kahulugan ng karangyaan at perpeksyon. Isang matinding kirot na may halong inis ng selos ang biglang sumaksak sa dibdib ni Beatrice. Bigla siyang natauhan. Sino ba ako para umasa? Sa loob-loob niya. Naalala niyang mga unang chismis na narinig niya tungkol kay Benedict. Babaero, mapaglaro at mapangapi. Baka nga totoong lahat ng yun at naging biktima lang din siya ng mga matatamis na salita nito sa opisina. Hindi na naituloy ni Beatrice ang kanyang trabaho. Sa bigat ng kanyang nararamdaman, mabilis siyang lumabas ng hotel. Sakto namang nagbabadya ang masamang panahon. Nagsimulang pumatak ang malamig na ambon. Pumunta siya sa gilid ng kalsada. Pilit na nag-aabang na masasakyan habang pinipigil ang kanyang mga luha. Ngunit bago pa man siya makapara ng sasakyan, isang pamilyar na tunog ng makina ang huminto sa kanyang harap. Ang lumang sedan. Bumukas ang pinto't nagmamadaling bumaba si Benedict. Wala ng kanyang corporate na ayos. Nakabukas ng unang 3 botones ng kanyang polo shirt at basang-basa na siya sa ulan habang hinahabol si Beatrice. Beatrice! Beatrice! Sandali! Malakas at tawag ni Benedict sabay hawak sa braso ng dalaga. Bakit ka umalis sa party nang walang paalam? Kanina pa kita hinahanap. Hinarap siya ni Beatrice. At sa pagkakataong ito, hindi niya na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha na humalo sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Bumalik ka na doon sa loob, Benedict. Bumalik ka na doon sa aktres mo. Tama nga sila. Tama mga unang narinig ko. Babaero ka. Mapaglaro ka sa damdamin ng mga tao. Ano bang sinasabi mo? Kunot noong sigaw ni Benedict laban sa ingay ng ulan. Ngunit marahang hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Nakita ko kayo. Bagay na bagay kayo. Isang bilyonaryo at isang sikat na artista. Ano ba ako sa'yo? Isang laruan lang na pinalipas oras mo sa opisina dahil natutuwa kang asarin ako? Hikbi ni Beatrice.
Natahimik si Benedict. Sa halip na magalit, unti-unting lumambot ang kanyang mga mata. Inilapit niya ang kanyang mukha at hinawakan ang basang pisngi ni Beatrice gamit ang kanyang dalawang kamay. Hindi totoo yan. Malumanay, ngunit seryosong saad ni Benedict. Iniwan ko ang party. Iniwan ko mga kliyente dahil ikaw lang hinahanap ng mga mata ko, Beatrice. Si Amanda, siyang nagpupursiging lumapit pero wala akong pakialam sa kanya. Beatrice, makinig ka sa akin. Mahal kita. Hindi ang posisyon ko. Hindi ang pera ko kundi ang buong pagkatao kong binibigay ko sa iyo ngayon. Ikaw lang ang gusto ko. Natigilan si Beatrice. Ang malalim at tapat na mga mata ni Benedict sa ilalim ng ulan ay sapat na upang tunawin ang lahat ng kanyang selos at pag-aalinlangan. Sa gitna ng bagyo at dilim ng gabi, naramdaman niyang init ng pag-ibig ng bilyonaryong driver na handang iwan ang lahat para lang sa kanya. Naging opisyal ang relasyon ni Benedict at Beatrice. Sa loob ng ilang buwan, naging makulay ang kanilang mundo. Ang mga simpleng tanghalian sa loob ng opisina, ang mga sikretong paghawak ng kamay sa ilalim ng lamesa habang may board meeting at ang mga gabing nagtatawanan sila sa loob ng lumang kotse ang naging pinakamasayang bahagi ng kanilang buhay. Subalit ang mundo ng mga bilyonaryo ay hindi hinahayaang manatiling tahimik. Hindi nagtagal, pumutok sa mga tabloid at online fashion blogs ang balita tungkol sa kanila. Kumalat ang mga kuhang larawan kung saan magkasama silang kumakain sa isang simpleng karinderya at ang pagbaba ni Beatrice sa kotse ni Benedict. Agad na dinalaw ng matinding pambabatikos ang dalaga. Tinawag siyang gold digger, ambisyosa at isang tusong personal assistant na ginamit ang kanyang ganda para maakit ang pinakamayamang sa bansa. Mas malala pa dito, nalaman ng pamilya ni Benedict ang tungkol sa kanila. Isang gabi, personal na dinalaw ni Doña Victoria, ang mapagmataas na ina ni Benedict, si Beatrice sa opisina nito upang prangkahin ito. Sinabi nitong nakatakda ng ikasal si Benedict sa anak na isang kapwa bilyonaryo upang mapalago ang kanilang negosyo at walang puwang ang isang ordinaryong babaeng tulad niya sa kanilang pamilya. Ang lahat ng pressure na ito ay unti-unting bumasag sa emosyon ni Beatrice. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sofa ng kondo ni Benedict, hindi niya na napigilan ang humagulhol. Ang mapanghusgang komento sa internet at ang mukha ng ina ni Benedict ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang isipan. Hindi ko yata kaya, Benedict. Masyadong malayong mundo natin. Umiiyak na saad ni Beatrice habang nakatakip ang mga palad sa kanyang mukha. Nasasaktan ako sa mga sinasabi nila at ang pamilya mo. Hindi nila ako tatanggapin. Baka masira lang ang buhay mo dahil sa akin. Nang marinig yun, agad na lumapit si Benedict. Lumuhod siya sa harap ni Beatrice. Hinawakan ng dalawa nitong kamay at pilit na kinuha ang kanyang atensyon gamit ang kanyang nag-aalalang mga mata. Makinig ka sa akin, Beatrice. Seryoso at maring saad ni Benedict habang pinapahid ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Titingnan mo ba kung anong kotse ang minamaneho ko? Titingnan mo ba kung magkanong nasa bangko ko bago mo ko mahalin? Umiling si Beatrice habang humihikbi. Hindi. Alam mo namang mahal kita dahil sa kung sino ka. Dahil sa lalaking nakilala kong simple at may mabuting puso. Yun naman pala. Isang tipid ngunit matatag ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Benedict. Kung ang yaman ko ay walang halaga sa'yo, walang halaga sa akin ang opinyon ng ibang tao. Ipaglalaban kita, Beatrice. Kahit natalikuran ko pa ang buong Veles Group, kahit nabuwiin pa ng pamilya kong lahat ng shares ko, wala akong pakialam. Nung araw na sumakay ka sa kotse ko at nilait mo ko ng walang kaalam-alam, doon ko nalaman na ikaw ang natatanging babaeng magpapabago sa buhay ko. Hindi ka nagkunwari sa harap ko, kaya pakiusap, huwag kang bibitaw dahil hindi rin kita bibitawan. Ang katatagan sa boses ni Benedict at ang higpit ng kanyang hawak ang naging pansamantalang kalasag ni Beatrice. Sa kabila na nagbabadyang unos mula sa labas, alam niyang ligtas siya at basta nasa piling niya ng kanyang bilyonaryong tsuper. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang matinding pagsubok na humamon sa pag-iibigan ni Benedict at Beatrice. Napatunayan ng dalawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa yaman, titulo o estado sa lipunan. Sa kabila ng mga banta ng kanyang pamilya, hindi tinalikuran ni Benedict si Beatrice.
Sa halip, ginamit niyang kanyang talino upang mas palaguin ang kumpanya habang unti-unting pinamumuka sa kanyang ina na si Beatrice ang kanyang lakas, hindi ang kanyang kahinaan. Sa isang surpresang press conference na dinaluhan ng mga sikat na mamamahayag sa bansa, hinarap ni Benedict ang media habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay sa kamay ni Beatrice. Si Beatrice, ang babaeng pakakasalan ko, deklara ni Benedict sa harap na nagkikislap ang mga flash ng kamera. Hindi siya pumasok sa buhay ko para sa pera ko. Pumasok siya sa buhay ko nung akala niya isa lamang akong mahirap na driver. At doon niya ako tinanggap. Kaya ako sino man ang muling maninira sa kanya, tinuturing kong kaaway ng buong Veles Group. Ang matapang na pahayag na yon ng bilyonaryong CEO ang tuluyan nagpatahimik sa lahat ng kritiko at nagpatunaw sa puso ng kanyang ina na kalaunan ay tinanggap na rin ang dalaga. Dumating ang araw na pinakihintay ng lahat, ang araw ng kanilang kasal. Ginanap ito sa isang napakagandang lumang katedral na pinaligiran ng mga sariwang puting rosas. Napakaganda ni Beatrice sa kanyang suot na simpleng lace wedding gown habang naglalakad siya sa altar. Hindi mapigilan ni Benedict ang magpahid ng luha sa kanyang mga mata. Ang lalaking may hawak ng bilyong-bilyong ari-arian ay tila isang batang nakakuha ng pinakamalaking regalo sa buong mundo. Matapos ang emosyonal na seremonya at ang pagpapalitan ng kanilang mga matatamis na pangako, lumabas ang mag-asawa sa pinto ng simbahan habang sinasabog ng mga bisita ang mga petals ng bulaklak. Ngunit ang pinakamalaking gulat at katuwaan ng mga mararangyang bisita at mga business partners ay nang makita ang kanilang bridal car na naghihintay sa tapat. Hindi ito isang marangyang Rolls-Royce, Ferrari o limousine. Ito ay ang mismong lumang sedan, ang pilak na kotse na may gas-gas, ang kotse kung saan unang nagtagpong kanilang mga landas bilang isang galit na pasahero at isang misteryosong driver. Binili ito ni Benedict mula sa kanyang utility staff at personal na ipinakumpuni upang maging bagong makina, ngunit pinanatiling lumang anyo nito sa labas. May nakasabit pa sa likod nito na karatula na may nakasulat na "Just Married". Matapos ang tawanan at palakpakan ng mga tao, sumakay ang dalawa sa sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa backseat sumakay si Beatrice. Umupo siya sa unahan, sa front seat sa tabi ng kanyang asawa. "Saan tayo, Mrs. Beatrice Velez?" Nakangiting tanong ni Benedict habang nakasuot ng kanyang wedding tuxedo at hawak ang manibela. Lumingon siya kay Beatrice at kinindatan ito, gaya ng ginawa niya noong unang araw silang magkita. Niyakap ni Beatrice ang braso ng kanyang asawa. Sinanday ang kanyang ulo sa matikas nitong balikat at ngumiti ng napakatamis habang nakatingin sa malawak na daan sa kanilang harap. "Kahit saan, Benedict, kahit sa dulo ng traffic ng EDSA, kahit sa pinakamalayong lugar, basta ikaw ang driver ko habang buhay." Isang matamis na halik ang ginawad ni Benedict sa noo ng kanyang asawa bago dahan-dahang inapakan ng gasolinador. Umandar ang lumang kotse patungo sa paglubog ng araw. Isang biyahe na wala ng preno, puno ng ligaya at patungo sa kanilang sariling masayang walang hangganan. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang Veles Group of Companies ay mas lalo pang lumago. Ngunit sa kabila ng dambuhalang yaman at tabalang schedule ng mag-asawa, may mga bagay na hindi nagbago sa kanilang dalawa. Tuwing Sabado ng hapon, nanatili ang kanilang tradisyon, ang mag-road trip gamit ang kanilang paboritong lumang pilak na sedan. Isang maagang gabi, nakaparadang lumang kotse sa tapat ng isang sikat na ice cream parlor sa Makati. Si Benedict na nakatsinelas lang at simpleng t-shirt ay kasalukuyang nakasandal sa pinto ng kotse habang pinapanood ang kanyang magandang asawa na si Beatrice. May karga itong isang napaka-cute na 2 taong gulang na batang lalaki. Si Benjo na carbon copy ng kanyang ama, lalo na kapag kumikindat. "Habi, tingnan mo yung 2 babae dun sa kabilang waiting shed." Natatawang bulong ni Beatrice sabay ngusa sa direksyon ng 2 dalaga na kanina pa sumusulyap sa kanila. Narinig ni Benedict ang mahinang bulungan ng mga to. "Sayang yung lalaki, ang gwapo at ang tikas pa naman, kaso parang driver lang. Bulok pa ng kotse." Sad ng isa. Natawa ng malakas si Benedict at niyakap si Beatrice mula sa likod sabay halik sa pisngi ng kanyang magina. "Parang deja vu ah. May naalala kong isang matabil na pasahero na ganyan din ang sinabi sa akin noon. Tinawag pa nga akong kalbo na may malaking tiyan."
Pinalo ng mahina na Beatrice ang dibdib ng asawa. Hoy, pass is pass. At least ngayon alam ko nang hindi ka kalbo at lalong hindi malaki ang tiyan mo. Namumulang hirit ng dalaga na sinundan ng tawa ng maliit nilang anak. Eksaktong sa sandaling yon tumunog ang mamahaling telepono ni Benedict. Ang kanyang ina, si Doña Victoria ay tumatawag sa FaceTime. Ganitong sinagot ang video call. Benedict, nasa na ba kayo? Ang luwag-luwag ng garahe ninyo para sa mga sports car mo. Pero bakit yung karag-karag pa rin na kotseng ginagamit ninyo para ipasyal ang apo ko? Reklamo ng Donya sa kabilang linya, bagamat may bakas ng lambing sa boses nito. Tanggap na nito si Beatrice at labis na spoiled ang kanilang anak sa lola nito. Mom, alam mo namang dito sa coaching to nagsimula ang lahat. Dito ko nakuha ang pinakamagandang premyo sa buhay ko. Seryoso? Ngunit nakangiting sagot ni Benedict habang nakatitig ng malalim kay Beatrice. Matapos ang tawag, pinagbuksan ni Benedict ng pinto si Beatrice. Sumakay si Beatrice sa front seat habang kargang natutulog ng si Benjo. Umikot si Benedict at sumakay sa driver seat. Bago pa man niya paandarin ang makina, hinawakan ni Benedict ang kamay ni Beatrice at hinalikan ang likod noon. Handa ka na ba sa susunod na yugto ng biyahe natin, Mrs. Velez? Ngumiti si Beatrice. Ang mga mata ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Handang-handa na, Mr. Driver ko. Kahit saan mo padali ng pamilya natin, basta ikaw na sa Manibela. Alam kong nasa ligtas at tamang daan kami. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin at mga ilaw ng syudad, muling umandar ang lumang kotse. Ang biyahe na nagsimula sa isang maling akala at mga lait ay patuloy na tumatakbo. Puno ng pagmamahal, tawanan at isang kwentong hindi kailanman magwawakas. Ang kwento ni na Benedict at Beatrice ay hindi lamang isang simpleng takbo ng pag-iibigan. Ito ay isang paalala sa ating lahat tungkol sa halaga ng pagpapakumbaba at pagtingin sa totoong katauhan ng isang tao, lampas sa kung anong nakikita ng ating mga mata. Sa mundong madalas sumasamba sa karangyaan, titulo at panlabas na anyo, madali tayong mahulog sa bitag ng paghatol. Nilait ni Beatrice si Benedict dahil sa kanyang lumang t-shirt at karag-karag na kotse. Hinusgahan niya ito batay sa mga naririnig na chismis. Ngunit ang tandaan ay may kakaibang paraan ng pagtutuwid sa atin. Ipinakita ng kwentong ito na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa tatak ng sasakyan o sa laki ng pera sa bangko, kung hindi sa kadalisayan ng puso at sa paninindigang ipaglaban ang taong mahal mo. Ang lumang pilak na sedan ay naging simbolo ng isang pag-ibig na walang pagkukunwari. Isang espasyo kung saan ang isang bilyonaryo at isang simpleng babae nagtagpo bilang magkapantay. Para sa mga mambabasa, sana'y magdalang kwentong ito ng ngiti, kilig at inspirasyon. Huwag tayong matakot na sumakay sa biyahe ng buhay. Kahit pa sa simula ay mukha itong mabuhay. Dahil kung pinsan, sa pinakaordinaryong pagkakataon at sa likod ng pinakasimpleng maskara, doon natin matatagpuan ang ating sariling masayang walang hanggan. Mula kay Rava TV. Ayan na nga mga karava, Rava lang ng Rava. Grabe, hindi ko mapigilang mapangiti at kiligin habang sinusubaybayan natin ang kwento ni na Benedict at Beatrice. Sino ba naman na mag-aakala na ang driver na nilait-lait at pinagtawanan natin ay isa palang bilyonaryong CEO? Heto ang patunay na wag tayong manghusga sa itsura lang ng kotse o ng t-shirt dahil bakang susunod na mabook ninyong driver ay may-ari na pala ng buong Makati. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pag-comment at pag-share sa ating mga kwento. Kayo ang nagbibigay ng lakas sa amin para magpatuloy. Kaya sa mga naghahanap pa ng kanilang sariling bilyonaryong tsuper, wag mawawala ng pag-asa. Rava lang! Mula kay narrator Miss Maria. Isang mapagpalat, nakakapukaw na pusong araw sa inyong lahat, aking mga mahal na tagapakinig. Ang kwento na Benedict at Beatrice ay muling nagpatunay na ang tadhana ay may mahiwagang paraan upang pagtagpuin ang dalawang pusong nakalaan sa isa't isa. Magsimula man ito sa isang maling akala o sa tindi ng ulan at selos. Habang binibigyang buhay ko ang bawat kabanata, ramdam kong tibok ng inyong mga puso sa bawat eksena. Ang inyong pagsubaybay mula sa simula ng biyahe hanggang sa kanilang walang hanggan, ang pinakamagandang gantimpala na maaari kong matanggap bilang inyong tagapagsalaysay. Sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso ang aral ng pagpapakumbaba
at tapat na pag-ibig. Hanggang sa muling pagbubukas ng ating aklat ng mga kwento. Akong inyong kaibigan, si Miss Maria, na palagi nagpapaalala. Ang pag-ibig, ang pinakamagandang biyahe ng ating buhay.